Amen! It's another Wednesday morning at naimbag nga morning kakabsat. At ngayong umagang ito ay muling nagsama-sama tayo mga college students. Feeling college eh. May mga magaganda akong kasamahan dito eh. Kaya yan, ako yung lola nila. At syempre dito sa studio ay kasama natin itong mga naggagandahang ito, si Crystal, si Rhea, at si Sheila May. At si Sir Mark, of course, sa ating technical department. At of course, sa Google Meet, ayan, kasama na natin si Sir Ariel. Good morning, Sir Ariel. Namiss namin si Sir Ariel eh. Hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Naimbag nga agsapa, kanya tayo amin. Mula dyan sa inyo sa studio and parang magkakapatid lang kayo. Ako yung lola. First hindi, ikaw yung second eh, kasi first child yan, si Rhea, second ka, noon. So, good morning sa ating lahat and of course sa ating magiting na technician dyan sa, or technical dyan sa studio. Yes. Dyan sa behind the scenes, si Brother Mark. Hindi maayos-ayos yung mga pan natin kung wala ang ating magiting na technical. Yes. Alright, and good morning sa ating mga viewers dito sa, ano na to? FB. FB Live, no? And ayan, maganda at nadagdagan kayo dyan sa studio. Yes, so, sir. Medyo bawas-bawasan ko yung introduction ko sa mga pag magsasalita ako kasi madadagdagan ang magsasalita sa atin eh. Okay, and it's great again to be back in the Philippines, in the country. Ay, alam niyo kung kahit saan tayo pumupunta eh talagang we need to learn how to love our own country. Amen. Dapat yun ang alam niyo, even if sa mga maalis dito sa Pilipinas is that marami din sa kanila, no, is that what they are thinking of is still ang ating bansang Pilipinas. Of all its mga imperfections ng gobyerno natin, and then even us, no, na citizens dito, is that instead of criticizing and then kung ano-ano yung mga reklamo natin sa ating gobyerno, is that what's best pa rin is we do our part as citizens para hindi na dumagdag. Kaya hope nakikinig itong mga batang mga ito, itong mga nasa FB Live, itong mga interns sa mga ito, palagi yan, hindi yan nami-miss na sinasabi sa inyo, no, in terms of we as contributors to the peace and order and sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Hindi tayo maging liability, no, but rather an asset. All right, so I think still ang ating topic, ang ating pag-uusapan is all about soul winning. It's all about discipleship. Yes, sir. Okay, our commitment, okay, as a Christian para gawin lahat ng mga. Okay, so mamaya na natin i-greet lahat ng mga nasa FB Live na mga ito. Okay, and before anything else, tayo sandali manalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. We are grateful again, Almighty Father, for this opportunity for us to share your words, to listen, O Lord, and to learn from you, from your words again this morning. And we are grateful, unang-una, dakilang Diyos, sa inyong paggising po sa amin. And for the good night rest, O Lord, we are grateful again for this opportunity, and please give us wisdom as we share, O Lord, your words, and also a humble heart, a humble mind, O Lord, for us to be able to listen, O Lord, and marami ulit kaming matututunan sa inyong salita ngayong
umaga. Gamitin mo kami. And we pray also sa stable internet namin, O Lord. And we promise to give you back all the glory and praise, O Lord. We know na wala po kami magagawa if we are nothing, O Lord, without you. And we continue to pray, Almighty Father, for forgiveness for all the trespasses that we have done. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, ayan. Unfortunately talaga, no, is that in as much na gusto kong sumama nung last Wednesday is that yung time difference natin seems very nauuna kayo dito ng parang 6 hours, okay, on Europe time. Okay, so and sometimes yung in the night, ganun, medyo fluctuating ang kanilang net doon. So that time, pag 5 dito, mga 12 o'clock in the evening, okay, also doon. Depende, they have parang meron silang daytime saving. Pag ganun is that parang 7 to 8 hours ang instead of 6 is 7 hours ang advance ang Pilipinas also. Nevertheless is that yung sometimes also is that parang nung both Sundays are travel days. Okay, so most likely is during those time is either nasa air, okay, kami nun, or traveling by land. Okay, kasi if i-total mo from here until Spain, including yung layover mo, is parang aabot ng like 28 hours ang trip from here hanggang doon. So parang it's like a day and a half. Okay. Anyway, many things to thank God. Sabi ko nga sa inyo, these are blessings that hindi mo matatawaran, no, na opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon. And I believe that these are all, part and parcel, okay, ng kanyang itinuturo sa atin actually. Okay, and if only that sabi ko nga sa inyo is madali if yun ang nasa isip natin, okay, to travel, to go somewhere where you spend everything, madali yun na gawin. But if you chose, okay, another path, okay, a Christian life, it is more fulfilling when you see that the Lord works, okay, in your life. Amen. And actually yun yung isang pag-uusapan natin this morning, no, and a very very familiar verse to everyone. If we can go to Mark chapter 8, okay, may mga kasama ito actually sa ibang books, no, pero let me go to Mark chapter 8. Ang pinaka-verse is on 36. Okay? So, actually, this is, kung meron mga favorite natin, no? Okay, of course, dapat favorite natin lahat. Pero, if we will look at this, no, napakagandang verse ito. Sabi niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Pag titignan natin, no, before that, merong mas matinding mga verses before yung Mark 8:36. Okay? Ano sabi niya sa 34? Start tayo sa 34. Sabi niya, and when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself
and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Okay? If sometimes the Lord speaks in paradox, okay, diba? Even sometimes it speaks on parables, okay, also that you know for people to have more understanding doon sa kanyang message, or sometimes that there are certain hidden message, like pag sinabi niya is that whosoever shall save his life, okay, shall lose it, and who shall lose his life for his sake, okay, shall save it. So parang if you're going to take it literally, diba, is that what does that mean? Parang it's a negative thinking, negative way, diba, of life. But if you look closely, no, this is all about discipleship. Okay? This is how parang Jesus is teaching his disciples, and then us, no, also on how it is that we disciple others. So the passage immediately following Mark 8:36, yung binasa natin 34 and 35, emphasizes the cost of discipleship, okay, including our self-denial. And then yun, nakikita ko yan sa uh, talagang namumuhay bilang isang Kristiyano. And it's something that is very admirable, no? Self-denial, meaning to say that you put yourself last. Okay? You do not put yourself first. Okay? Ang iniisip natin muna, diba, is others. Diba? Taking up one's own cross and following whom? Jesus Christ. Okay? Following Jesus Christ and not following the world. This reinforces the idea that true discipleship requires a willingness to let go of worldly desires and embrace a life of humility and commitment to Christ. Okay? Bakit? So, bakit ganun yung tinuturo in terms of discipleship? Alam nyo is that if we truly like disciple others, dapat alam natin, no, na yung mga worldly desires natin, self-denial, to take up our own cross. There are so many struggles, challenges, okay, na kailangan nating buhating, na kailangan nating gawin, no, or maranasan. But later I will tell you, no, that the Bible will also say that God is not unrighteous to forget what we do for Him. So why is it that we need to live a life, no, in discipleship? Is that willingness to let go of these worldly desires and denying ourselves of this. Okay? Because as stated in verse, if we go further more, no, on verse 36 and 37, for what shall it profit a man? Sabi nga niya, diba, if he loses or he gain the world, the whole world pa, okay, sa inyo na lahat, pati everything, okay, but loses our own soul. Ito yung message dito, no? As stated in verse 36 and even 37, is the immeasurable value of human soul, right? Which is eternal and goes beyond material possessions. Right? Meaning to say that there is no thing on this earth that can be exchanged for the value of one's soul or eternal life. Right? Very basic, actually, pag titignan natin. No? Good works
cannot save us. Okay? Everything that we own stays when we die, physically. Diba? Everything. And, all the things that we have worked for, and then lahat-lahat ng kung ano yung possessions natin, this will all stay here. Okay? Amen. And so that is why, if ang tinatanong natin is that, why is it that we unang-una actually sa atin, before tayo na save, hindi ganun yung pag-iisip natin in terms of sharing the gospel, in terms of soul winning, in terms of discipleship. Karamihan wala tayong pakialam actually with regard to that, diba? But in time, we value even our own soul. This verse alone, itong verse na ito mismo is parang naging eye-opener, kumbaga, diba, sa atin. Natotoo nga naman that even if we possess everything in this world, what will we gain? In verse 37, sabi niya is that, what shall we exchange or give in exchange, okay, for our soul? Sa totoo lang, wala. Diba? But thanks to God and thanks to those na nag-share sa atin, we were able to know the immeasurable value of the human soul. That without the Lord Jesus Christ is hindi tayo makapunta in heaven. And ang direction natin is on hell. We will not get eternal life. And so, we find joy in serving others because we ourselves, and starting from the Lord Jesus Christ, of course, came here not to be ministered, not to be served, but to serve others. And that is what discipleship is all about. All we need to think, mga kapatid, is that first, is that somebody ministered to us. God used somebody for us to understand the gospel, to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Diba? And so we do the same. But before others pa, okay, is that ang nanguna is ang ating Panginoong Hesus Kristo. That He Himself has seen the value of our soul. Discipleship, when we learn to give up our own desire to benefit others. Amen. In verse 38, that is where soul winning is. Okay? Pag pupunta tayo sa verse 38, actually, is that pwede kong i-relate ito doon sa last na sinabi ko no, actually, the previous last anong tawag dito? Wednesday. Sabi niya sa verse 38, whosoever therefore shall be ashamed of me, okay, and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Okay? Sabi ko nga noon is, if there is something that we are proud of, is that we live a Christian life. Our testimony, okay, through our way of life. Ako, mas proud, okay, ngayon, na this is how, I live as tawag dito, empleyado, 'di ba? Share ko lang nung pumunta kami ng Spain, meron akong kasama. Kasama ko din sa yun. And meron kaming time, to talk together. And then eventually is nag-open up siya, meron siyang sinasabi, lalaki ito. And I'm very proud na mag-share sa kanya ng testimony. Until such time na, I shared to him the gospel. And then,
doon ang kukunting tao sa totoo lang. Mhm. Kung hindi kagaya dito sa Pilipinas na overcrowded Sarap tayo kumalat. doon. Kukunti sila. Oo. And ang saya, every time na I-share my testimony sa kanila, this is what we do sa PMA Baptist Church. Ito yung mga ministry ng church. We go to high schools, mga ganon. Si Mrs. is that hindi na siya naghanap ng work. And then ito na yung ginagawa niya. And then kasama niya yung mga full-time doon sa church namin. And then in-explain ko sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng sino yung mga full-time. Kaya tanong niya yung mga ganyan. Ayun yung mga talagang nagbigay na ng buong buhay nila sa na-amaze siya na mayroong, hindi niya alam na may mga ganyan. Sabi ko, pumunta ka na sa church namin para makita mo. Okay? And then, sabi ko na, alam mo, life can be made simple. Okay? And then, kasi, tawag dito, kinuha siya doon sa nung grocery kami, meron siyang kinuha doon na sabi ko, alam mo yung mga yan, those are unnecessary na dapat na hindi na binibili yung mga yan. Amen. Okay? And then basta ako very proud talaga ako na parang tuwang-tuwa din ako sa sarili ko na nagkukwento na since I accepted the Lord Jesus Christ, hindi na talaga ako uminom ni drop. Okay? Doon na naman, nung pumunta kami doon, ayan, sir, this is wine. No, sorry, you don't drink. Yeah, I don't drink. Okay? Any alcoholic beverages, just give me water. Okay? And, wow, na-amaze din sila. Sa totoo lang, kaya, pag na-amaze sila, sa sarili ko. Oo, sa totoo lang. Na, sabi ko nga, is that, and then, again, re-realize ko, it's all the grace of God na ganito. Okay, ang buhay natin, kung naikwento ko sa kanya, okay, ito yung mga pag sa mga material things, I only have one basketball shoes, one running shoes, yung mga damit ko, pare-parehas lang na ganito, simpleng buhay. Okay? And then, isa yung sasakyan, di ba? One wife, okay, tawang-tawa siya. Tawa ng tawa. Oo. Sabi ko sa kanya, tawa ng tawa, parang tatlo sa'yo Okay. Iisa lang. Okay. And then, ay nako. And then, nung nandun kami, is that, all the while also is, nakala ko, kasi doon sa Belgium, nung pumunta kami doon, maganda yung mga damit nila, maayos. Ganun. So, wala akong kinuha kung hindi yung usual na damit ko na polo, long sleeve, white. Pagpunta ko doon, ay naka-short pant yung mga kasama ko. Naka-t-shirt sila kasi ang init, sobra. Oo. Kung nagreklamo tayo ng init dito, ay naku, doon talagang, well, ang kaibahan naman kasi is that dito may kasamang usok, may pollution. Doon wala eh. Oo, kaya kahit na ganun kainit, jogging ako ng jogging eh. Kasi ang sarap na magpawis. Okay, dito sa Manila, ay nako, at the same time pawis ka, at the same time naman naging black na lahat ng mga pawis mo. Dito naman sa Baguio, okay, hindi ka pa lang nagsisimula, basang-basa ka na, hindi sa pawis, kasi palaging umuulan. So yun, no? Sabi ko is that if there's something that I'm proud of, no, is that it's the Christian life. Meron silang park doon. Very near ng hotel. Kaya doon ako nagkakarakarate nung pumunta ako doon. Wala talagang tao. Kaya meron akong nakita, actually, in my stay there, is that meron sigurong 4 na nashiran ko. Pero yung 2, wala talaga kasi no English. May lang ng ganun. Ay, paano kaya ito? Anyway, okay. Nice to meet you. Ganun na lang. Okay. So, yung 2 is talagang
daming mga hindi, ayaw nila actually na very patriotic in a way. Okay? Na ayaw nilang mag-aral ng other foreign language. Okay? Ang rason nila, isa lang daw, isa lang actually, is that they are proud to be Espanyol. Okay? They're proud of their country, they're proud of their language. Kaya yun lang ang gusto nilang aralin. Oo. Kaya even France, ganun sila. Okay? Ayaw nila. Sila daw ang superior. Okay? Kaya knowing other language sa kanila is like a form of being mas mababa. Di ba? Subordinate to that particular country. If you look at history, parang ganun yung kwan nila. Kaya sometimes if we speak of English tayo ng English, mga ganyan, it just shows na hindi tayo Pilipino sa totoo lang. That's right. Oo, kaya pag English tayo ng English ng mga kwan, ako natutuwa ako dun sa mga tinuturuan nila yung mga bata, yung mga anak nila ng dialect muna nila. Diba? Dapat alam nilang magkankanaoy, alam nilang mag-ibaloy, magbontok, mga ganon. And then Tagalog, and then saka na lang yung English. Okay? Pero karamihan din eh. First language nila, English. Okay? Diba? Kaya, I don't know. As an educator, oo. Ako mismo, diba? Is that nahirapan ako nag-aral ng Tagalog eh. Only when we came to college kasi elementary, high school talagang especially doon sa schools talagang English ang kanilang medium. Okay? And then of course yung aming dialect noon. Anyway, tapusin ko lang ito. Okay, is that marami tayong pwedeng i-testimony on that. Pero yun nga, sabi ko is that ako is never ngayon na nagiging ashamed ako, in sharing my testimony, in sharing, yung how God and Jesus Christ has led me into a different path of living, okay? And something that we are proud of. Kaya nga sabi niya dito sa 38 is that whosoever therefore shall be ashamed of me, diba? If there is something na we should be proud of, sabi ko nga, is that it is our Christian life, how we live our life. So last, mayroon pang mga kwandi pa siguro sa next dadagdagan ko ito, but I'll end with this verse on still discipleship and soul winning in Galatians chapter 5 verse 13. Lang sabi niya, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Okay? And so another one, aside from yung sinabi natin kanina about discipleship, that giving up worldly desires, is that love, okay, to serve one another. Diba? Tayo na binigyan ng pagkakataon to us to be liberated, to have our freedom against worldly pleasure, against sin. Let us not use, sabi niya nga, this liberty for an occasion, okay, to the flesh. But rather, gamitin natin ito. Gamitin natin itong experience natin na ito. Gamitin natin itong freedom na ito to free others also. And that is, discipleship is all about love, okay, for other individuals. Soul winning, okay, and preaching the word of God, sharing the word of God, sharing our testimonies to others, okay, is a blessing also to others. And they can have that opportunity to be liberated and to have that liberty also against worldly pleasures, worldly desires, and against sin, of course. All right. So
dyan muna ako at ayun, I took time. Pasensya na kayo at wala ako nung last Wednesday kaya nag-overtime ako ng konti. Alright, so I know that meron pang idadagdag ang ating mga kasama dyan sa studio and we're happy to see si Sister Crystal na kasama natin dyan ngayon sa studio and nadadagdagan yung mga nakikita nating mga magagandang dalaga dyan sa kasi pati si Ma'am Cherry single, okay? Diba? Alright, so Ma'am Cherry, kayo muna dyan. Amen. Thank you, sir. Na totoo yung sinabi ni Sir Ariel, na soul winning and discipleship is all about the love of God. Talagang kung meron man tayong motivation sa lahat ng ginagawa natin, especially when we win souls, isipin natin lagi na yun ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Biruin nyo, He left the splendor of heaven. Yung tinatawag na, yung splendor, i-search nyo yung ibig sabihin ng splendor. Makikita nyo na kung ako man siguro, nahirapan akong iwanan yun di ba? Nahirapan akong tanggalin yung mga napakagagandang mga nangyayari sa buhay ko para lang pumunta doon sa lupa at mag-suffer para sa mga makasalanan, di ba? Undeserving people. And yet, it's because of the love of God. Kaya nga maganda yung testimony ni Sir Ariel. Sabi niya, natutunan niyang maging simple na lang. Kontento, di ba? At doon siya naging masayang-masaya. And totoo yun. For a person, tinitingnan natin si Sir Ariel, yung position niya and all, yung mga privileges na binibigay sa kanya, pumupunta siya sa iba't ibang bansa. Siguro kung iba yan, they will use it for luxury and all. Yung sinabi nga doon sa last na binasa niya sa Galatians chapter 5 verse 13, na yung liberty niya, pwede niyang gamitin yun sa flesh Pero dahil meron siyang totoong pangunawa kung sino yung tinanggap niya sa kanyang puso, ang Panginoong Hesukristo, ay ginamit niya yun to testify kung papaano yung ginagawa niya bilang isang Kristiyano, which is, yun ang gusto talaga ng Panginoon, na saan ka man mapunta, ano man yung ginagawa mo, gagamitin mo lagi yun para sa glory ng Panginoon. And thank you ulit, Sir Ariel, sa iyong mga na-share sa amin. Totoo yun, na-miss ka po namin. At si Ma'am Apple ay nagkaroon din ng chance na makabuelo noong Wednesday. At sana sa susunod, marinig ulit natin siya. So ako din ay maiksi lang din itong sasabihin ko. So, bibilisan ko na. Sa Colossians chapter 1, basahin po natin dito sa verse 28. Just one verse. Sabi po dito, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ito po ay sulat ni Paul. At sinasabi niya po dito yung kanyang assignment or yung kanyang naging kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Kung babasahin niyo po yung mga simula, yung mga preceding verses nito, ay makikita niyo po yung pagpapasalamat ni Paul sa faith at kung papaano niya ini-exalt ang Panginoon sa buhay niya dahil sa kanyang kaligtasan. At ngayon ay sinasabi na niya na kailangan niyang i-preach ito. And actually, si Paul ay preacher ng Gentiles. Tayo po yun, yung Gentiles. Siya yung inassign ng Panginoon para sa mga katulad natin. And ang sabi niya dito, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Sa soul winning po, ito po ay instrument para i-present natin ang ating kapwa perfect in Christ Jesus. Kasi we were made perfect, di ba? Kailan po nangyari yun? Noong tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi natin, of course, talamak yan dito sa mundo, sinasabi, wala namang perfect.
'Di ba? Pero magpapasalamat tayo na noon pa lang tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Yun pala yung perfection na ibinigay sa atin. Bakit? Kasi nga natanggal na yung bahid ng kasalanan sa atin. Nahugasan yun through the blood of the Lord Jesus Christ. So, kung ganun yung nangyari sa atin, di ba napakagandang i-share din natin? And ang kagandahan dito, we will become one of the instruments na magagamit to present somebody na maging perfect din in Christ Jesus. Diba? Kung meron ka mang pinakamagandang posisyon, alam ko yung posisyon ni Sir Ariel, VP ng UC. Wow. Ganda, diba? Pero napakaganda rin na sabihin mong isa ka sa mga instrumento na ang taong ito, mula sa basurang buhay, nabahagian mo ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, now, citizen na siya ng langit. Diba? Parang mga ambassadors yan eh. Diba? Yung mga pumupunta sa iba't ibang bansa, ang tawag doon ay, ano ba yun? Yung tayo, halimbawa, ikaw ang representative ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. You go there to promote kung ano yung bansa mo, di ba? Pero tayo, hindi lang bansa natin ang pinopromote natin, kundi ang Panginoong Hesukristo. So, hindi po ito birong posisyon. At ang kagandahan nun, walang qualification na educational attainment. Diba? Hindi mo kailangang mag-graduate sa kung saan-saang universidad. Hindi mo kailangang magkaroon ng kung ano-anong mga masteral, doctorate man yan. Alam ko si Sir Ariel, ang dami niyang natapos na mga thesis dahil sa mga position na na natanggap niya. Pero tayo, 'di ba napakaganda na ngayon at kinilala mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Isa ka na rin ngayon sa mga promoters ng Panginoong Jesus. And yun ang napakaganda doon, yung makita mo na nagamit kang instrumento. So ngayon, dahil yun ang ating goal sa ating soul winning, to present every man perfect in Christ Jesus, di ba? So makikita natin dito, soul winning and discipleship is a form of teaching. Diba? In fact, pag sinabi nating disciple, ang tawag doon ay learner. Diba? So, hindi pwedeng walang teaching sa soul winning and discipleship. Diba pag pupunta nga tayo, kaya sinasabi ni pastor sa atin, pag nag-soul winning kayo, regardless kung anong itsura ng taong yan, mukhang mayaman yan man, mukhang mayabang man yan, ay i-approach pa rin natin. Bakit? They do not know that thing that we know, or we know something they do not know. So, kailangan natin silang i-approach at sabihin sa kanila na meron tayong sasabihin sa kanila. 'Di ba? Na hindi pa nila alam. At pag nalaman nila yon, they will appreciate it. And they will be thankful na in-approach natin sila. 'Di ba? So, it is a form of teaching. Yung parang ginawa ni Sir Ariel sa kasamahan niya. Ganito na ako ngayon, ganito na yung mga priorities ko sa buhay, di ba? Ganito na ang ginagawa ko. So, that's form of teaching. You're telling them na iba na ang mundo mo, and you're also encouraging them na, why not try? Punta ka sa church namin para makita mo rin, di ba? So, tinuturuan mo siya na kung ano man yung meron ako dito, pwede mo rin magkaroon ka, di ba? Kaya nga, dito sa soul winning and discipleship, kasi nga, nalaman na natin ano yung benefits ng soul winning, blessing ng soul winning, importance of soul winning, how to win souls, di ba? Ang dami-dami na nating napag-aralan. Sa 3 months nating pinag-uusapan itong soul winning na ito. Pero napakaganda rin na makita natin yung mga examples sa Biblia, no? ng mga nag-soul winning. Pero dahil limitado lang yung oras, ay siguro 1, 2 lang muna examples yung sasabihin ko. First is of course si Paul and si Timothy, no? Na dahil sa nakita ni Paul yung kagandahan ng kanyang kalagayan ngayon na siya ay ligtas, so siya ay nagkaroon ng disciple, walang iba kundi si Paul. Kung makikita natin dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 4, sabi niya dito, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. Yun yung goal ni Paul para kay Timothy, no? And, kung babasahan niyo yung mga preceding verses dito, sinasabi niya na son of the faith niya si Timothy. Yan. So, ano yung desire ni Paul para kay Timothy? Gusto niyang makita na being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. Yung hirap mo, yung lahat ng mga ginagawa mo,
bigyan mo ng importansya yan. Hindi ka lang basta naghihirap ng pagkatapos nun wala na, di ba? Kundi alam mo kung anong dahilan, bakit ka pumupunta dyan sa area, bakit ka nagso-soul winning, bakit binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, di ba? You have to be mindful of that. Alam mo na may kwenta yung ginagawa mo kasi actually it's one thing to just do it and it's another thing to know why you are doing it. 'Di ba? Yun yung gusto ni Paul. Kaya nga ang sabi niya sa verse 13, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Panghawakan mo yan. Ano man yung naituro ko sa'yo, ano man yung narinig mo, ano man yung nabasa mo sa Biblia, hold fast. Huwag mong bibitawan, huwag mong i-let go. Bakit? Kasi yan ang magpapatibay ng iyong pananampalataya at yan ang yun yung magiging instrument para ikaw ay maging tuloy-tuloy. No matter kung ano man yung sitwasyon, sabi nga in season and out of season, may makikinig man sa'yo o wala. Pag hawak-hawak mo yung doctrine, hawak-hawak mo yan, hindi ka manghihinawa. At hindi ka manghihina. Yan. Narinig ko kay Pastor Hill last orientation namin sa PSS. Ang sabi niya, let conviction be more powerful than emotion. Every time na tayo ay nagwi-win ng mga kaluluwa, nagdi-disciple, maraming pagkakataon, nadi-discourage tayo. Bakit? Maaring tumigil yung dinidisciple mo, maaring yung in-invite mong bisita, nakabihis na, iba pala yung pupuntahan. And daming sitwasyon, di ba, na pwedeng ika-discourage natin sa ginagawa natin. Maaring 10 na yung na-approach mo, lahat sinarahan ka, lahat sinabing busy, walang nagpa-share, di ba? Pero, kung talagang meron kang conviction, that will not stop you. Pero yung emotion mo, kung yun yung papayagan mo na mag-rule sa'yo, wala kang magagawa, wala kang matatapos. You'll only be starting so many things and not being able to finish anything. 'Di ba? Kaya pinakamaganda talaga na tayo, unang-una, nakita natin dito, ano yung goal? We want to present somebody perfect in Christ Jesus. So kung yun yung goal natin, huwag kang magsawa kasi napaka-noble na trabaho yan eh. Hindi yan basta-basta, 'di ba? So just go, win souls, disciple people. And then ano yung gagawin natin? Gagayahin natin yung sinabi ni Paul kay Timothy to hold fast that doctrine, yung words na natutunan natin. Yun yung fuel natin to go forward. And then another is Elisha and Elijah. Yan, napakaganda nitong kwento. Kasi, akala natin ang discipleship ay nasa New Testament lang. Hindi po. Dito lang sa Old Testament, napakarami po nating makikitang example. Siguro next week yan, i-discuss natin lahat. Pero just for now, si Elijah at si Elisha, sabi po dito sa 2 Kings chapter 2 verse 9. And it came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Si Elijah ang nag-disciple kay Elisha. At hindi naman hihingiin siguro ni Elisha yung double portion kung wala siyang nakitang kagandahan sa ginawa ni Elijah. 'Di ba? So dahil nakita niya kung gaano yung power ng Panginoon sa buhay ni Elijah, ang daming niyang mga nagawa na miracles sa harapan ni Elisha, no? Siyempre, dahil kasama niya, nakita niya lahat yung ginawa ng Panginoon and ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Elijah. So sabi niya, gusto ko double portion. 'Di ba? So kung ikaw man may hihingin, alangan hihingin mo yung nakita mong hindi maganda. Definitely may nakita si Elisha maganda sa buhay ni Elijah, which is the work of God sa buhay ni Elijah. Kaya nga, ang hiningi niya double portion. Actually, kung babasahin niyo po itong account na ito, lahat po ito, makikita niyo na mas maraming nagawang milagro sa pagmi-minister ni Elisha kaysa kay Elijah because of this wish niya or yung gusto niyang mangyari, yung hiningi niya na
magkaroon siya ng double portion. And you will see na mas higit yung mga miracles na nangyari sa buhay ni Elisha kaysa kay Elijah. So, di ba makikita natin, maganda sana kung ganito, ano, sa atin dito, kayo mga interns na nandito sa, nakikinig ngayon sa FB, maganda, makita niyo yung buhay ni Sir Ariel, kung papaanong ginagamit siya ng Panginoon, contento siya, masaya sa buhay niya. Yun ang napakagandang hilingin niyo rin sa Panginoon. Ano, na, kasi may posisyon naman siya. Kumbaga, nakikita natin hindi hindrance yung pagtrabaho sa gawain ng Panginoon para magkaroon ng ganung mga posisyon. Kaya makita natin si Elijah at si Elisha, si Paul at si Timothy, yan mga examples ng mga teachers na naturuan nila yung kanilang mga disciples ng maayos. And nagkaroon ng burden talaga yung kanilang mga disciples. Kaya ngayon yung pinakamagandang i-goal natin sa ating buhay na hindi tayo titigil. Let our conviction rule over our emotion. Talagang panghawakan po natin yan. Kaya tatandaan natin, importante ang soul winning at discipleship. Yun lamang po, sir, and to God be the glory po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And pag nakinig tayo, no, dun sa mga sinabi ni Ma'am Cherry, yun, hindi kailangan ang doctorate, whatever na kwan dyan, for us to be, maraming nga kilalang doctorate, marami tayong mga kilalang may mga napag-aralan, pero hindi nila nagagamit ito sa maayos. As a matter of fact, nagagamit pa nga nila ito para lukuhin ang ibang tao, ang mga napag-aralan natin. Okay? Yeah, sa totoo lang. Okay? But, yun yung palaging sinasabi ni ang ating pastor, no? And palaging sinasabi na regardless of kung ano yung meron tayo, material things, degrees, mga ganyan, if walang Biblia dyan, okay, we don't have the Word of God, gagamitin ng diablo yan para sa kasamaan, para lukuhin ang ibang tao. Kaya very dangerous din ang akala nating mga napapag-aralan natin na kung ano-ano, degree na meron tayo. Unang-una, yabang. Okay? Yes. Diba? Unang-una, yabang. Number 1 yan, pride. Okay? Graduate ako ng ganito, graduate ako ng ganyan, graduate ako ng... Number 1 yan eh. Oo. Okay? And then, you think and you thought that lahat na ng degree na nakuha natin. Pero, yun nga. Maganda yun, no? Sabi yung Cherry about yung discipling. Mas maraming blessing pag ikaw ang nagdi-disciple. That's right. Diba? Oo, kaya Paul, okay, is that makita ninyo until the end. Okay? Diba? And then how blessed he was. Okay? And then, yun yung makikita natin, no? That there are certain blessings sa atin. Okay, more blessings sa mga nagdi-disciple. We think that tayo lang ang nagbibigay. Being a discipler, tayo nagbibigay lahat. Okay? Oras, mga ganyan, mga challenges natin, even material things, alam ko yan. Diba? Binibigay natin. Pero hindi natin iniisip yung para sa, diba? Kuminsan nakakalimutan na. Diba? Pero, yun ang hindi natin nakikita, ng karamihan din, na kung saan, if we look at, examples lang yung dalawa na sinabi ni Ma'am Cherry kanina, who are more blessed, sa totoo lang, no, are those that are discipling and Amen. winning souls. All right. Diyan may kasama natin, unahin natin yung bagong kasama ni Jan. Yes. Okay, para okay. So next start na pala ang klase ninyo, no? Sa PSL. Bible School. Wow. Okay, so at least mag-uumpisa na si Sister Crystal, no? Sino bang hindi matutuwa diyan sa decisions, okay, ng mga ganyan. So kami naman is
anything that we could do to help yung mga ganito, walang problema. No, it's worth, it's worth the help also. And habang may mga kaisipan itong mga bata ng mga ito, bata pa itong mga ito, hindi naman dun sa na kung saan ka masaya, di suportahan ta ka. But we believe now that this is something that is worth really supporting, worth giving also our support kay Sister Crystal on this, and we're just happy that meron siyang decision na ganyan. Kasi kung minsan may season to may season itong Crystal na ito May season sa ngayon, sir. Oo. Kaya kung minsan from February to April, wala ito, nawawala siya. Pagdating ng mga June, July, August, mga ganun, andyan na naman siya. Kaya seasonal itong kung minsan itong Crystal na ito. Oo, nga. Parang nag-hibernate muna bubuelo-buelo muna, and then bigla-bigla, andyan na naman Alright, sige, Crystal. Ayun nga po. Magandang umaga, ayan po. So tama po yung sabi nila, napawala-wala sa church, pero at least bumabangon at bumabalik. Ay, lumalapit. Ayan. So yun nga po, yung natutunan sa kanina po is that yung, totoo po yun na hindi ako makapag sa disciple kasi, hindi ko pa nale-let go yung flesh na ito, yung sarili ko sa kamunduhan. Kaya sabi ko, dapat itong pag-enroll ko po sa Bible school is convicted talaga ako. Not yung emotion, ganun. Kasi babae, mga emotional talaga. Pero, yung sabi ko, buti na lang may 1 week pa after nag-enroll is that yun. Sabi ko, gusto ko to. Alam ng Diyos ang puso ko. Kaya nag-enroll po sa Bible school. And thank you sa aking thank you sa mga tumutulong na nag-share po sa mga gagastusin or whatsoever. Ayan. At yun. Sabi ko rin na mag-aaral ko sa Bible school para ma-train pa, para mag-grow pa spiritually, para makapag disciple na rin sa wakas. Ayun, no? Kasi totoo, madami tayong connection man sa labas, pero bakit wala ka man lang disciple? Pero in the process, ayan. And bang pinag-pray ko na yung area din kung saan ako ilalagay ng Diyos para ayun, mag-grow sa area na yun at pag-disciple. Ayan. Ano pa? Ayan. Ayan. Ayun. Ayun, yung sabi ni Ma'am Cherry na hold fast and don't let go. Let our conviction be more powerful than our emotion. Yun lang po muna. Thank you. Amen. Kahit unti-unti, aral ni Sister Crystal yan. Okay, so, alright. Katabi niya, Sheila. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is napakahalaga po talaga yung pagsusulwining natin at pagdi-disciple po. Kaya nagpapasalamat una-una po nagpapasalamat po talaga ako sa salvation ko na aking natanggap at kasi natanggap ko si Jesus Christ our Savior. Nagpasalamat din po ako kasi may ginamit ang Panginoon para
para maintindihan po natin yung salita po niya. Lalo na po yung pagsusulwining po at pagdi-disciple. Kaya nagpapasalamat po ako kasi ngayon po is hindi naman masyadong marunong pero nakapag-swimming naman po at at ginamit po tayo na na maging instrumento po na ibahagi po yung salita po ng Diyos. Kaya nga sabi nga po ni Pastor sa pulpit noon is gawing buhay natin yung pagsusulwining. Kaya ako kasi nung ako yung walang nung sinabi ni Pastor Ken nung Saturday pala yun. Nung iniisa-isa ni Pastor, nagtatanong siya kung ilang nawin mo. Noon ako talaga wala talaga akong nawin. Kaya, yun, yung goal ko po is, soul winning po everyday. At hindi po mahiya. Lalo na pag-approach po sa mga tao. At hindi po, sabi nga ni Pastor, hindi po tayo mamili kung sino yung i-share natin kasi buhay po yun eh. Kaya mahalin po natin yung pagsusulwining at yung goal ko naman po is mas lalo pa akong mag-goal sa pagsusulwining at makapagdala po ng bisita at makapag-disciple din po. Yun lamang po, to God be the glory. Amen, amen. Thank you, Sister Sheila. No, and yun nga yung sinasabi natin kayo na binasa din natin. Just sharing your testimony, okay, makes us, sometimes proud of ourselves also. Okay na, hindi tayo mahiya na mag-ibahagi even, number one, our testimonies. No, and our testimonies is already yung magsimula. Ako talaga especially sa mga yun ang uunahin ko kung paano binago. And then sila na magtatanong, anong ginawa, mga ganun. That's the time we share the gospel to them. All right. Overtime lang tayo ng konting minutes. Sister Rhea. Ayoko magsalita. Dapat sila lang. Joke lang. So, good morning po sa lahat. Napakaganda po ng mga natutunan po namin magmula kay Sir Ariel at kay Ma'am Cherry. Bagamat nantok ako kanina. Una-una po is, siyempre nagpapasalamat po kami at naidaos namin ang first day of PSS classes. At it's only by God's grace po. At natutuwa pa ako sa first year. Ayan. Kasi, tawag dito, excited po sila na mag-aral. Mag-notes. Ayan. Sabi na, hala, ang hirap. Gumagano sila. Kasi dictation, ayan, talagang sulat talaga. Kaya hirap nila maghabol nasaan na, gano'n. Pero, sabi ko nga po kay ate, kaya niyo yan, sabi ko. At, yun nga po ay, yun nga po naging testimony ni Sir Ariel na mayroong na-amaze yung may mga full-time pala. Nung ako din po, nung unang punta ko po dito, ay nagulat po ako bakit sabi ni Ma'am Vicky nun, may natutulog sa church, sabi niya. May natutulog sa church. Ay, dun gusto mo din dun matulog, sabi niya po. Tinanong niya ako. Pero sabi niya, ayan o, marami sila. Ay, tapos nung nakita ko po yung mga rooms, mga barracks dyan. Tapos doon pa po yun noon sa may grabe, parang po, sabi ko wala ito sa amin na. Sabi ko po, parang
na ano po rin ako natuwa yung parang nakita ko yung yung mga tao na full-time sa gawain ng Panginoon. So, parang yun din po yung naging ano ko kung bakit din ako naging full-time ngayon. Ayan. At sa soul winning naman po ay nung unang punta ko din po dito rin po ako natutunan nung si Ma'am Tin. Sinama niya po ako nun sa area na kung paano mag-soul winning. Pero nung ayaw na ayaw ko po nun kapag lumalapit siya. Kasi baka marinig niya yung sinasabi ko. Pero, ano po, kasi binabasa ko pa lang. Ganun po. Tapos, nung tumagal-tagal. Kasi tumagal po ako dito nun ng 1 month nung kasal niya po. So, doon ko po natutunan kung paano mag-soul winning. So, very thankful nga po talaga sa church na ito kasi tinuro talaga sa akin yung pag-akay ng kaluluwa at nagpapasalamat po ako nun at yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. And we thank God, no, sa mga soul winners talaga. Kasi nga, tayo mismo, we will not be here. And nagte-testimony ng mga ganitong ginawa ng Panginoon sa atin. Alright, meron pa ba dyan? Meron po si Roy tsaka si Rico. Okay. Sige. Nasaan sila? Kumakita. Ayun. Good morning sa inyo dyan. Nasaan si Rico? Kumakita. Sa kabila? Yes, sir. Sige, si Pupunta Roy na muna. dyan. Pupunta na dyan. Okay, sige Brad. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung sa akin lang po yung ako po dati is ako yung nagsusupply sa kanila sa mga, ang dami ko po kasi yung mga kaibigan talaga sa amin. Ako po dati yung mga nagsusupply sa kanila ng mga iba-ibang gawain na tulad ng bisyo is sugal, ganun po. Ako yung mga nagturo sa kanila, ako yung mga nagsusupply nagsusupply na mga yung pangbisyo is ako rin lahat yon is kaya gusto ko rin naman po kaya ako nag-aral sa Bible School upang matuto pa ng mabuti at magpagamit sa Diyos. Gusto ko naman rin po na ako yung mag-supply sa kanila ng Word of God na mabalikan doon sila doon sa amin na sobrang dami namin na hinahawakan. Dahil ako rin po is nakasama pa noon sa fraternity is ako na yung pumapalo, ganun, sa ulo. Ako na po yung pumapalo, gusto ko na po yung sila po yung mashiran ko. Sobrang dami po talaga yun. Sana ipag-pray niyo po ako na pagkabalik doon is mga pag-share ng gospel sa mga barkada ko. Amen. Wow, napakaganda yan, no? Na iba na yung i-share mo sa kanila. Ay, sus, talaga makikita nila. Miracle yan, Brad. Miracle. Oo. Pagka makita nila, suot mo pa lang. Ay, sus, sasabihin nila, anong nangyari sa'yo, Brad? Oo. And then yan. Yan ang napakaganda na wag nang ikahiya pero proud ka na Amen. Kwan pa lang, pananamit pa lang is that, ganito ako kasi ganito, ganyan. And then nakilala ko na ang Panginoong Jesucristo, kayo din. Diba? Alam mo, napagandang kwan yan, experience yan na, hindi ko naman sinasabi na maganda yun. Kasi hindi naman talaga maganda yun. Okay? Kanya lang, ang ibig kong sabihin is that yan yung powerful message mo mismo kung gaano ka katapang noon na magbenta sa kanila, magbigay sa kanila ng supply mo, 'di ba? Ganyan din sana katapang yung pagbigay natin sa kanila ng salita ng Diyos, 'di ba? Yun yung palagi nating sinasabi. Ako mismo noon, 'di ba? Kung magtawag ka ng kasama mo para mag-inuman kayo, ganun. Halika, ganito, ganyan.
Pero bakit hindi ko sila masabi na, hindi ko sila mayaya na, ali kayo, may sasabihin ako sa inyo. Ano yon? Itong word of God. Bakit ang hirap nating sabihin ng mga ganon? Diba? Pagtataka lang, pati ako sa totoo lang. Okay? Diba? We need to master our courage. Kung gaano tayo ka-courageous, katapang na magyaya para sa mga vision ng mga ganon, sana din tayo katapang na magyaya sa kanila na kada kayo ng simbahan namin, makinig tayo, makinig kayo sa akin. Diba? Ganon ba? Okay? Anyway, ayan, pag-pray natin itong mga ito, no? Maging instrumento na sila ng Diyos. Alright, si Brother Recom. Magandang umaga po sa ating lahat. Assistant ka yata ni Roy nun. Hindi naman po. Hindi. May sarili ka na tropa. So, nung dun po ako sa amin, nung nag-church po ako, marami rin po ako mga kaibigan doon na hindi naman, nag-church lang sila, upo lang sila, tapos pagtapos, wala na, parang umupo lang sila doon, hindi naman nakikinig. So, yun nga po, kaya po ako pumunta sa mama dito. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Rob kasi po siya nagdala sa akin dito. At yung soul winning po, gusto ko rin pong matutunan po, at yun po ay may apply ko rin po dun sa amin, at marami rin po akong mga kaibigan na gusto rin pong matuto ng soul winning, kaya po yun po, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi yung mga kaibigan ko nga pala doon na sobra sa pag-addict sa mga sa online games ganon, at gusto ko rin po sila na mabago sila at malayo sa mga pangmakamundong gawain po, at hindi na nila balik-balikan ng mga gawain na yun. At pinagpipray ko rin po yung si Brother Dexter na makabalik po siya. At para pa may kasama kami dito ni Brother Roy. At yun lang po. At maraming salamat po. Amen. Oo. And tama yun, no? Huwag nating kalimutang pasalamatan din yung mga ginamit ng Panginoon. Amen. Para i-share yung word of God sa atin. And nagsimula sa lahat ng mga ganyan. Siyempre, nasa Panginoon pa rin natin, no? Ang tunay talaga na nag-i-increase sa ating pananampalataya. Alright, and we hope and we pray na tayong lahat, okay, is patuloy. Diba? Maraming mga distractions, yes, totoo yun. Maraming mga temptations. Pero if we continue to hear, to listen, humble ourselves, parang doon sa sinabi niya sa Luke, okay, that in the end, is that pwedeng sabihin sa atin that we are a good and faithful servant. All right. So I hope that this morning is meron tayo ulit mga natutunan, no, sa ating mga pakinggan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga kasama sa Facebook Live. Okay, kita ko si Sir Sherto, si Dave. Good morning, Marcher Dave. Si Laika, Sir Salvador Bore, Jeremiah, Ma'am Magapita Amlos, Ma'am Heidi, Ma'am Myra, Ma'am Nelda, si Sister Krisha, si Ma'am Raquel, sino pa ba hindi ko nakita dyan? Ma'am Emilia, Kevin, Parwagan. Alright, so ano pa ba? Okay, so see you later
sa ating midweek service and tayo sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa aming mga natutunan for this morning. And in this rainy day, O Lord, please keep us safe sa mga mag-aaral, magtatrabaho po. Is that pagkaingatan mo po sila. And we pray for our service also this tonight. Yung wisdom sa aming mga pastor. And we're grateful again, Almighty Father, for this opportunity na kami po ay nagsama-sama makinig ng inyong salita. And we give you all the glory and praise. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, good morning sa inyo, John. Thank you, sir. See you later. Bye-bye po. Bye.